Sige, Hebu Fikirya. Sa isang kasong kriminal, ano kaya ang pinakamahalagang elemento para malutas ang misteryo at matukoy ang salarin? Iyon ay ang motibo ng kriminal. Dahil ang motibo ay hindi lamang nagpapaliwanag sa kanyang masamang gawain, kundi ito rin ang susi para matukoy ng pulisya ang tamang tao, mapanagot siya sa batas at makakalap ng mga kaugnay na ebidensya. Gayunpaman, hindi palaging malinaw ang motibo sa paggawa ng krimen. Minsan, ito ay nakatago sa mga emosyong tila napakanormal at natural pa nga tulad ng pagnanasang sexual. Sa unang pandinig, tila hindi ito nakakapinsala, ngunit kapag ito'y nabaluktot, maaga o huli, maaari itong maging isang demonyong puwersa na nag-uudyok sa isang tao na gumawa ng mga karumal-dumal at malupit na gawain na lumalagpas pa sa hangganan ng pagiging tao. At doon na nagiging mahirap hulaan ang mga kaso na may mga paraan ng paggawa ng krimen na mas nakakatakot at kasuklam-suklam kaysa dati. Umaga ng Pebrero 12, 2009, sa lungsod ng Nanning, probinsya ng Guangxi, China, isang taong gulang na babae na nagngangalang Tan Qiaomei ang nakaramdam ng kaba at pag-aalala nang hindi niya makontak ang tatlo niyang nakababatang kapatid. Si Tan Jiemei, 24 taong gulang, si Tan Yasan, 22 taong gulang, at si Tan Xiaoping, 12 taong gulang. Ang lalong nagpabagabag sa kanya ay ang katotohanang naka-off ang mga telepono nilang tatlo, isang kakaibang senyales na nagpatindi sa kanyang pag-aalala. Si Tan Qiaomei ay tubong Xiangzhou County, probinsya ng Hubei. Sa pagnanais na mapabuti ang kanilang buhay, ilang taon na ang nakalilipas, mag-isa siyang umalis sa kanyang bayan upang makipagsapalaran sa lungsod ng Nanning, probinsya ng Guangxi. Dito, nagsimula siyang magtayo ng kanyang karera mula sa isang maliit na tindahan ng damit at unti-unting naging matagumpay, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para na rin sa kanyang mga kapatid. Matapos magbukas ng isang tindahan ng damit sa isang shopping center na may magagandang senyales ng pag-unlad, isinama ni Qiaomei ang kanyang mga kapatid mula sa probinsya para manirahan at magtrabaho kasama niya. Sa ilalim ng gabay at magandang fashion sense ng kanilang ate na si Qiaomei, ang pangalawang kapatid na si Tan Jiemei, and 24, ay laging nasa tabi niya upang magbantay sa tindahan. Habang dumarami ang mga customer, ang pangatlo, si Tan Yasan, 22, at ang bunso, si Tan Xiaoping, 22, ay naghahanda na ring magbukas ng pangalawang tindahan sa malapit. Sila ay apat na magkakapatid na hindi lamang nagsisikap para sa iisang layunin na magkaroon ng mas magandang buhay para sa kanilang pamilya, kundi labis ding nagmamahalan at nag-aalala sa isa't isa. Dahil dito, nang biglang hindi niya makontak ang tatlo niyang kapatid, hindi mapakali si Tan Qiaomei. Matapos ang maraming tawag na walang sumasagot, nagpasya si Tan Qiaomei na puntahan ang Jiazhou Apartment Complex kung saan nakatira ang tatlo niyang kapatid. Kung si Tan Jiemei, 24, ay mag-isang nakatira sa sarili niyang apartment para maging komportable, sina Tan Yasan, 22, at Tan Xiaoping, 20, naman ay magkasamang nakatira sa kalapit na apartment 703, Building B ng nasabing complex. Nagpasya siyang unahing puntahan ang apartment 703. Nag-doorbell si Tan Qiaomei at naghintay ng ilang minuto, ngunit tahimik pa rin ang lahat. Pagkatapos ay sinubukan niyang kumatok, papalakas ng papalakas. Gayunpaman, walang anumang tugon mula sa loob maliban sa isang nakakabinging katahimikan. Lalong nabahala si Tan Qiaomei dahil hindi pa niya naranasan na sabay-sabay na mawala ang kanyang mga kapatid ng ganito. Pumunta si Tan Qiaomei sa opisina ng management ng apartment at humingi ng emergency key, ngunit sa kanyang pagkagulat, walang tinatawag na emergency key sa complex na iyon. Kalmadong sinagot ng staff ang pag-aalala ni Tan Qiaomei at sinabing mas mabuting mag-report siya sa pulisya at pagkatapos ay tumawag ng locksmith.
Walang ibang paraan. Alas 7 ng umaga ng araw na iyon, pumunta si Tan Qiaomei sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Ayon sa salaysay ni Tan Qiaomei, huli niyang nakita ang 3 niyang kapatid noong hapon ng Pebrero 10, 2 araw bago siya mag-report. Noong araw na iyon, umuwi silang 4 sa Xiangzhou County para maghapunan kasama ang kanilang mga magulang. Pagkatapos, sinabi ng ate na si Tan Qiaomei na may kailangan siyang asikasuhin sa Guangzhou kinaumagahan kaya't nauna na siyang umuwi. Naiwan ang 3 niyang kapatid na masayang nagkukuwento sa kanilang mga magulang tungkol sa kanilang tindahan ng damit na maganda ang takbo. Iyon din ang dahilan kung bakit naghahanda na silang magbukas ng pangalawang tindahan. Siyempre, tuwang-tuwa ang kanilang amang si Ji. Tan nang marinig ito at sinabing gusto niyang makita ang bagong tindahan na kanilang pinagkakaabalahan. Bilang tugon sa hiling ng ama, nangako ang bunsong si Tan Xiaoping na sa bandang alas 9 ng umaga kinabukasan, sasamahan niya ang kanilang ama sa ospital at dadaan na rin sila sa bagong tindahan. Bandang alas 7 ng gabi, nagpaalam na ang 3 magkakapatid na bumalik sa Nanning City para magpahinga. Kinabukasan, Pebrero 11, naghintay si Ji. Tan sa kanyang bunsong anak na si Tan Xiaoping na sunduin siya gaya ng napag-usapan. Ngunit lumipas ang ilang oras, hindi dumating ang kanyang anak at hindi rin niya ito makontak gaano man karaming beses siyang tumawag. Kahit na tinawagan niya ang 2 pa niyang anak na nasa parehong apartment complex, sina Jimei at Yasan, wala ring sumasagot. Sa masamang kutob, agad na tinawagan ni Ji. Tan ang kanyang panganay na anak na si Tan Qiaomei, kabaligtaran ng pag-aalala ni Ji. Tan, pinakalma ni Tan Qiaomei ang kanyang ama at sinabing maghintay na lang muna. Kung sa susunod na araw ay hindi pa rin nila makontak ang mga kapatid, pupuntahan niya sila sa Jiazhou Apartment Complex. Dumating ang kinabukasan, Pebrero 12. Wala pa ring balita tungkol sa 3 kapatid. Bago pumunta sa Jiazhou Apartment Complex, dumaan muna si Tan Qiaomei sa tindahan ng damit na pinapatakbo nila para mag-check. Dito, kahit lampas na sa oras ng pagbubukas, sarado pa rin ang tindahan na siyang nagparamdam kay Qiaomei sa bigat ng sitwasyon. Kumaripas siya ng takbo papunta sa apartment ng 3 niyang kapatid sa Jiazhou. Sa parking lot, napansin niyang nandoon pa rin ang kanilang mga electric scooter. Walang pag-aalinlangan, umakyat siya sa kwarto ni Jimei at nag-doorbell, ngunit hindi binuksan ni Jimei ang pinto. Bigong tumakbo siya papunta sa apartment 703 kung saan nakatira sina Yasan at Xiaoping, ngunit ganoon din ang resulta. Gaano man karaming beses siyang mag-doorbell at kumatok, walang anumang senyales ng buhay sa loob ng apartment. Iba't ibang isipan ang pumasok sa ulo ni Tan Qiaomei. Nagtatanong kung baka nahimatay ang kanyang mga kapatid dahil sa gas leak. Iyon ang dahilan kung bakit niya hinanap ang management ng apartment at pagkatapos ay nag-report sa pulisya. Matapos matanggap ang salaysay ni Tan Qiaomei, nagpadala ang pulisya ng isang grupo ng 4 hanggang 5 tao kasama niya papunta sa Jiazhou Apartment Complex para mag-imbestiga. Sa wakas, nabuksan ang pinto ng apartment 703, ngunit salungat sa hinala ni Tan Qiaomei, normal ang hangin sa loob ng kwarto, walang amoy gas at wala rin doon sina Yasan at Xiaoping. Sa apartment 703, na may 2 kwarto at 1 sala, agad na ininspeksyon ng mga pulis ang lahat ng detalye at gamit. Karamihan sa mga gamit ay maayos. Sa mesa ng computer, medyo magulo na may 300 yuan na cash at mga kosmetiko. Ang mga drawer ay naglalaman ng mga bank card at iba't ibang dokumento. Tila walang anumang mahalagang bagay na nawala. Wala ring senyales ng pagnanakaw mula sa labas o away sa loob. Ang mga gamit ay maayos na nakalagay sa kanilang mga lugar. Mukhang lumabas lang sandali ang magkapatid na Tan Yasan, Mambut 22, at Tan Xiaoping, Mambut 2.
Ang tanging kakaibang napansin ng mga pulis ay isang set ng hindi pa nalabhang damit na nakakalat sa sahig sa labas ng balkonahe. Ayon kay Kiao Mei, iyon ay damit ng kanyang pangalawang kapatid na si Tan Jemay. Sa katunayan, dahil walang washing machine sa apartment ni Jemay, madalas siyang pumupunta sa bahay ng kanyang mga kapatid tuwing gabi para makilaba. Dahil sa detalyeng iyon, madaling nakabuo ng teorya ang pulisya. Ang dahilan ng sabay-sabay na pagkawala ng tatlong kapatid na sina Jemay, Yasan at Xiaoping ay maaaring nag-ugat noong gabi ng Pebrero 10 pagkatapos nilang maghapunan sa bahay ng kanilang mga magulang. Pumunta si Jemay sa bahay ng dalawa niyang kapatid para makilaba gaya ng dati at dahil may bigla ang lakad, lumabas silang tatlo at hindi pa bumabalik. Bukod pa rito, sa kwarto ng pangalawang kapatid na si Tan Jemay, mukhang lumabas lang din siya sandali dahil walang anumang senyales na umalis siya ng matagalan. Gayunpaman, sigurado si Tan Kiao Mei na may masamang nangyari sa kanyang tatlong kapatid. Dahil silang apat na magkakapatid ay laging nag-uusap anuman ang mangyari. Ngayon, bigla na lang silang tatlo ay nawawala ng sabay at hindi makontak sa loob ng mahigit isang araw. Malinaw na may problema. Dahil may punto ang sinabi ni Tan Kiao Mei, inuri ng pulisya ang kaso bilang isang missing persons case at sinimulan ang investigasyon. Gayunpaman, agad ding nahirapan ang mga pulis dahil ang apartment 703 kung saan nakatira ang magkapatid na Tan Yasan at Tan Xiaoping ay matagal nang naitayo kaya't walang nakasanayang magkabit ng mga CCTV camera. Dahil dito, sa simula pa lang ng investigasyon, naharap na agad sa malaking hadlang ang mga pulis na humahawak sa kaso. Iniba ng mga pulis ang direksyon ng investigasyon. Tinunton nila ang mga koneksyon ni Yasan at Xiaoping nang tanungin nila ang ate na si Tan Kiao Mei. Sinabi niya na ang lugar na madalas puntahan ni Yasan at Xiaoping kapag libre sila ay mga bar at nightclub dahil pareho silang mahilig sa maingay na lugar at pagsasayaw kasama ang mga kaibigan. Alinsunod dito, nag-imbestiga ang pulisya sa mga bar at nightclub na madalas puntahan ng magkapatid, ngunit walang sinuman ang nakakita sa kanila sa loob ng nakaraang 2 araw. Dahil dito, muling walang nakuhang anumang mahalagang impormasyon ang pulisya. Sa harap ng tila walang pag-asang sitwasyon, nagpasya ang pulisya at ang pamilya ng tatlong nawawalang kapatid na magdikit ng mga poster sa mga pampublikong lugar at humingi ng tulong mula sa media. Kabilang ang mga pahayagan at istasyon ng telebisyon, bagamat nagtagumpay silang makuha ang atensyon ng publiko. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng ilang araw, wala pa ring balita tungkol sa magkapatid. Hanggang sa hapon ng Pebrero 16, 2009, 4 na araw matapos mag-report si Kiao Mei sa pulisya, nang lahat ay nawawalan na ng pag-asa, isang mahalagang bakas ang natuklasan. Ang mahirap na palaisipan ay unti-unting nakahanap ng solusyon. Noong hapong iyon, habang papunta sa construction site sa Liangqing District, Nanning City, 2 manggagawa ang dumaan sa isang shortcut sa bundok. Maya-maya, nang makarating sila sa burol sa likod ng Yangguang area, napansin nila ang isang kakaibang amoy na nagmumula sa mga halamanan. Sinundan nila ang mabahong amoy at laking gulat nila nang matuklasan ang isang kahina-hinalang berdeng bag na may disenyong Hello Kitty kung saan may mga bahaging may tila mantsa ng dugo. Dahil sa hinalang may hindi tama, agad na pumunta ang 2 manggagawa sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya para mag-report. Wala pang 30 minuto matapos matanggap ang balita, dumating ang mga pulis sa lugar. Nang suriin nila ang loob ng bag, totoo nga ang kinatatakutan ng 2 manggagawa. Naglalaman ito ng mga hiwa-hiwalay na parte ng katawan ng isang tao. Ayon sa proseso ng investigasyon, hinati ng pulisya ang kanilang mga team para suriin ang paligid. Hindi inaasahan, nakakita pa sila ng 8 iba pang bag na pambabae malapit sa gilid ng burol.
Ang laman nito ay katulad din ng unang bag. Dahil sa matinding kalubhaan ng kaso, ipinadala ng pulisya ang lahat ng 9 na bag sa National Forensic Science Agency para sa pagsusuri. Sa simula, sa Forensic Agency, matapos pagsama-samahin ang lahat ng parte, lumabas sa resulta na ang mga ito ay maaaring mula sa 3 babae. Biglang naalala ng mga pulis na ilang araw pa lang ang nakalipas. Laman ng balita ang pagkawala ng 3 magkakapatid na Tan. Sa hinalang magkaugnay ang 2 kaso, agad na ginamit ng pulisya ang mga larawan ng mukha ng mga biktima na natagpuan sa mga bag at ikinumpara sa mga larawan ng 3 magkakapatid na Tan na nakarehistro sa database ng mga nawawalang tao. Ang resulta ay hindi nalalayo sa inaasahan. Lahat ng 3 mukha ay magkatugma. Gaano kalupit ang salarin para sabay-sabay nakitilin ang buhay ng 3 tao at sa paraang hindi man lang sila hinayaang mamatay ng buo. Noong panahong iyon, tumataas at mahirap kontrolin ang mga krimen laban sa mga kabataang babae, kaya't nang maisa publiko ang balitang natagpuan ang 3 magkakapatid na Tan sa kalagayang hindi buo ang katawan, labis na nagulat at natakot ang mga residente ng Nanning City. Lalo pa silang hindi mapakali dahil hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan ng salarin. Dahil sa kalubhaan ng kaso, agad na bumuo ang National Police ng isang Special Investigation Team noong Pebrero 16, 2009 at sinimulan ang investigasyon para makahanap ng mga lead. Kinailangan ng National Police na bumalik sa Apartment 703 para magsiyasat kahit na natapos na ito ng naunang team. Dahil sa simula ay inuri ang kaso bilang isang ordinaryong missing persons case, hindi nasilang bahay ng magkapatid. Kaya't maraming beses nang pumasok at naghalughog ang kanilang pamilya at mga kaanak na naging dahilan para maging magulo na ang apartment. Sa madaling salita, ang lugar na malamang na crime scene ay nasira na. Gayunpaman, umaasa ang mga National Police na mayroon pang natitirang mahalagang ebidensya na hindi nila nakita sa ordinaryong pagsisiyasat, kaya't tinawag nila ang Forensic Investigation Team para tumulong sa crime scene. Sa kabutihang palad, sa tulong ng mga forensic personnel, nakahanap talaga ang pulisya ng isang mahalagang detalye na nagpapatunay na ang Apartment 703 ang crime scene. Maraming mantsa ng dugo sa sofa, banyo at sapatos. Pagkatapos, sa pamamagitan ng DNA analysis sa mga mantsa ng dugo, nakumpirma ng pulisya na ang mga ito ay pag-aari ng 3 kapatid, sina Tan Jemay, 21, Tan Yasan, 20, at Tan Xiaoping, 15. Kaya't nakabuo ng paunang teorya ang pulisya. Ang salarin ay gumawa ng krimen sa Apartment 703 at pagkatapos ay nilinis at inayos ang kwarto. Sa halos perpektong pagtatakip na iyon, isinulat ng pulisya sa kanilang report. Ito ay gawa ng isang taong pamilyar sa 3 biktima dahil walang senyales ng sapilitang pagpasok o pag-aaway. Sa loob man o labas ng bahay, ang salarin ay tiyak na isang napakatapang na tao at maaaring may tendensiyang maging psychopath dahil matapos niyang kumitil ng 3 buhay, kalmado niyang pinagputol-putol ang kanilang mga katawan at inilagay sa 9 na magkakaibang bag. Upang matukoy ang salarin, binalikan ng pulisya ang detalye ng 9 na bag na natagpuan sa isang liblib na gilid ng burol. Naniniwala silang dahil sa hindi kalitang sukat ng mga ito, malamang na sa proseso ng paglipat ng salarin mula sa sentro ng lungsod patungo sa liblib na lugar, mayroon man lang nakakita sa kanya. Sa kasamaang palad, kahit na kaunti lang ang nakatira sa Jiazhou apartment complex, kaya't madalas magkita at magbatian ng mga kapitbahay nang tanungin sila. Lahat ay nagsabing wala silang narinig na anumang sigaw o kahina-hinalang ingay sa mga araw na iyon. Kahit ang building manager ay walang napansing kakaiba.
Habang tumatagal ang investigasyon, dumarami ang reklamo mula sa mga residente ng apartment. Dahil sa maikling panahon, patuloy na kumakalat ang mga malisyosong tsismis tungkol sa tatlong kapatid na nagiging dahilan para hindi sila mapanatag sa kanilang tinitirhan, kung saan anumang oras ay maaari silang makipagkita kay kamatayan. Muling sinuri ng National Police ang landas na tinahak ng naunang mga investigador ang pagsisiyasat sa mga relasyon nina Tan Jimei, Yasan at Xiaoping. Ayon sa kanilang ate na si Tan Qiaomei at mga kaibigan, ang tatlong biktima ay masayahin at extrovert. Mahilig silang makipagkita sa mga kaibigan, makipagkwentuhan at minsan ay uminom. Bukod dito, napakarami nilang kaibigan dahil sa kanilang trabaho na nangangailangan ng maraming koneksyon para i-promote ang kanilang tindahan ng damit. Ang listahan ng mga contact sa kanilang mga cellphone ay umabot na sa mahigit 1,000 tao. Sa harap ng malabong sitwasyon, nagpasya ang National Police na bumuo ng isang malakihang investigation team sa pamamagitan ng pagkuha ng mga tauhan mula sa iba't ibang departamento, kabilang ang Detective Unit, Special Task Force at Cyber Investigation Unit. Bukod dito, pinalawak din ng mga pulis ang saklaw ng investigasyon at nag-alok ng pabuya na 100,000 yuan, katumbas ng mahigit 1.6 milyong piso para sa sinumang makapagbibigay ng mahalagang ebidensya na may kaugnayan sa salarin. Sa loob ng wala pang 1 linggo, nakatanggap ang National Police ng daan-daang tawag at nag-imbestiga ng mahigit 3,900 katao. Bagamat hindi pa rin nila natutukoy ang suspek, base sa mga detalye ng investigasyon, inalis nila ang posibilidad na ang krimen ay dahil sa utang, galit o paghihiganti dahil sa pera. Kung gayon, ano ang dahilan para gawin ito ng salarin? Nagpasya ang pulisya na bumalik sa pagsusuri ng 9 na bag dahil sa ngayon, ito ang tanging ebidensyang naiwan ng kriminal. Sa 9 na bag na karaniwang ginagamit para sa mga kumot, napansin ng pulisya na may isang bag na kakaiba. Kung ang 8 iba pa ay gawa sa parehong material, ang isang ito ay gawa sa ibang-iba at mas magandang klase ng material na nagpapakita ng mas komplikadong proseso ng paggawa. Nang matuntun nila ang kumpanyang gumawa nito, nalaman nilang ginawa ito noong Agosto 2004 kung kailan gumawa ang manufacturer ng humigit kumulang 2,000 pirasong kapareho nito. Sa bilang na iyon, 1,000 ang binili ng isang vocational school sa Nanning City. Ito ang pinakaposibleng lead na nakuha ng pulisya. Sa karagdagang investigasyon, nalaman ng pulisya na noong taong iyon, bumili ang paaralan ng 1,000 pirasong bag para sa kumot at ipinamigay ang 80 nana sa mga bagong estudyante. Sa hinalang mataas ang posibilidad na ang suspek ay isa sa mga estudyanteng nakatanggap ng bag, sinundan ng pulisya ang impormasyon ng lahat ng estudyanteng iyon upang malaman kung mayroon sa kanilang may kaugnayan sa mga biktima. Ayon sa talaan ng paaralan, lahat ng estudyante mula 2004 hanggang 2007 ay nakapagtapos sa tamang oras noong 2007. Mula sa mga graduation picture at personal na impormasyon ng 800 estudyante, natuklasan ng pulisya na 3 sa kanila ay nakatira sa Jiazhou Apartment Complex kung saan nangyari ang krimen. Sa 3 iyon, isa ang partikular na nakakuha ng atensyon ng pulisya, si Lan Xincheng, 24 taong gulang, na 3 araw matapos mawala ang magkakapatid na Tan ay pumasok ng napaka-late sa trabaho. Ang mas mahalaga, pagkatapos noon, humingi si Lan Xincheng ng 3 araw na leave at sa huli ay tuluyan nang nag-resign. May isa pang detalyeng nagpatibay sa hinala ng pulisya kay Lan Xincheng nang suriin nila ang impormasyon ng apartment kung saan siya nakatira. Natuklasan nilang nakatira siya sa apartment 709 sa tapat mismo ng apartment 703 kung saan nangyari ang krimen. Sa mas malalim na investigasyon kay Lan Xincheng,
na 2 taon pa lang mula nang makapagtapos, ngunit nakabili na ng apartment sa sentro ng lungsod. Nalaman ng pulisya na ito ay binili ng kanyang mga magulang. Gusto nilang manirahan at magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanilang anak sa Naning. Ito ang apartment 709 kung saan malamang na ginamit niya ito para manmanan ang apartment 703 sa tapat. Noong Pebrero, ig-16, nang pumasok ang National Police sa investigasyon, pinuntahan nila ang mga kapitbahay ng 3 dalaga, kabilang ang apartment 709 ni Lan Xincheng. Dahil ang bahay niya ay nasa tapat ng bahay ng mga biktima, madali siyang makakagawa ng krimen, kaya't binigyan siya ng pulisya ng masusing pansin. Si Lan Xincheng ay naging kooperatibo sa investigasyon. Gayunpaman, bukod sa pagiging kapitbahay, walang ibang ugnayan sa pagitan niya at ng 3 kapatid na Tan, kaya't walang sapat na basehan ang pulisya para sa mas malalim na investigasyon at higit sa lahat, wala siyang malinaw na motibo. Tinapos ng National Police ang investigasyon sa kanya nang walang gaanong hinala. Ngunit ngayon, na mayroon ng sapat na ebidensya at paunang impormasyon, mabilis na tinugis ng pulisya si Lan Xincheng para dalhin sa headquarters para sa interogasyon. Matapos ang 68 araw na investigasyon, noong Abril 20, 2009, ipinatawag ng pulisya si Lan Xincheng para tanungin. Ngunit siyempre, hindi madaling umamin ng isang salarin. Sa harap ng mga investigador, hindi nagbago ang ekspresyon ni Lan Xincheng. Kalmado niyang sinagot ang mga tanong nang walang anumang bahid ng pagkakamali. Iginiit pa niya na kilala lang niya sa mukha ang 3 kapatid dahil magkatapat lang sila ng apartment, ngunit wala silang anumang relasyon at estranghero lang sa isa't isa. Walang kinalaman ng kaso sa kanya. Ngunit hindi basta-basta malilinlang si Lan Xincheng sa National Police ng China, may sapat silang ebidensya bago siya ipatawag. Sa partikular, habang kumukuha ng mahigit 20 sample ng DNA mula sa apartment 703, natuklasan ng pulisya na mayroong DNA ng isang hindi kilalang lalaki. Matapos arestuhin si Lan Xincheng at kunan ng dugo para sa pagsusuri, natuklasang ang hindi kilalang dugo ay perpektong tumugma sa kanyang DNA. Bukod dito, habang iniinteroga si Lan Xincheng, humingi ng search warrant ang pulisya para sa kanyang apartment 709. Doon, nakahanap ang mga investigador ng mga bakas ng dugo sa banyo na lahat ay pag-aari ng 3 kapatid na Tan. Sa lahat ng ebidensyang iyon, sapat na para iharap sa kanya at wala na siyang kawala na pilitang umamin sa kanyang krimen. Si Lan Xincheng ay ipinanganak noong 1985 sa isang mayamang pamilya sa Guangxi Zhuang Autonomous Region. Ang kanyang ama ay isang lokal na opisyal habang ang kanyang ina ay may maliit na negosyo. Noong bata pa, si Lan Xincheng nagkaroon siya ng isang kakaibang sakit na halos ikamatay niya. Kahit na dinala sa maraming kilalang ospital, hindi siya gumaling. Pagkatapos, nagkataong nalampasan ni Lan Xincheng ang krisis sa pamamagitan ng mga halamang gamot. Dahil dito, pinalaki siya ng kanyang mga magulang na parang ginto. Gayunpaman, nang pumasok na si Lan Xincheng sa eskwela, ang kanyang ama na dati napakabait sa kanya ay naging masungit at istrikto na labis na ikinatakot ni Lan Xincheng. Tila ito ang naging negatibong epekto sa kanyang emosyonal na pag-unlad. Palagi niyang ibinubunton ang kanyang galit sa kanyang ina, ginagawa siyang emosyonal na basurahan. Sa kanyang paglaki, ipinakita ni Lan Xincheng na isa siyang teenager na walang interes sa mga babae. Noong 2004, sa edad na 19 nakapasa si Lan Xincheng sa Naning Vocational and Technical College sa kursong Interior Design. Pagkatapos makapagtapos, gusto niyang bumalik sa kanyang bayan at manirahan kasama ang kanyang pamilya, magpatakbo ng isang maliit na tindahan. Ngunit tinutulan ito ng kanyang mga magulang. Binilhan pa nila siya ng apartment 709 na may kondisyong dapat siyang magtrabaho at manirahan sa Naning.
Makalipas ang ilang panahon, nakahanap ng trabaho si Lan Xincheng sa isang kumpanya ng interior design sa Nanning. Dito, palagi siyang hindi nasisiyahan. Kahit kasama na ang bonus, ang kanyang buwanang sahod ay 1,000 yuan lamang, mahigit 16,000 piso. Para sa isang taong sanay na sinusuportahan sa lahat ng bagay, ang sahod na iyon ay parang pagpapahirap. Gayunpaman, dahil wala siyang kakayahang magtrabaho sa ibang kumpanya o mag-aral pa, tinanggap niya na lang ito. Araw-araw, pinupunan ni Lan Xincheng ang kanyang kakulangan sa tiwala sa sarili sa pamamagitan ng pag-post ng mga larawan niya na sumasali sa mga mamahaling aktibidad tulad ng pangangabayo at mountain climbing. Si Lan Xincheng, na nahihirapan sa kanyang mababang sahod, ay hindi naman talaga naghirap dahil malaya siyang gumastos basta't hindi niya kinukontra ang kanyang mga magulang. Makalipas ang ilang panahon, sa paaralan, nakilala ni Lan Xincheng ang isang babaeng nagngangalang Meng Lan. Para sa kanya, bagamat pangit si Meng Lan, mahal na mahal siya nito, kaya't gusto niyang subukan ang pakikipagrelasyon. Nang magsama sila, si Meng Lan ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay, habang si Lan Xincheng ay kabaligtaran. Para sa kanya, iyon ay tungkulin ng isang babae. Sa huling bahagi ng 2008, may dumating na bagong empleyado sa kumpanya ni Lan Xincheng, isang napakagandang babae na nagngangalang Maymay. Nahumaling siya rito sa unang tingin. Sa kabila ng pagmamakaawa ni Meng Lan, malamig siyang iniwan ni Lan Xincheng para sa bago niyang pag-ibig. Ngunit 2 buwan lang ang lumipas, naghiwalay din sila. Si Meng Lan naman, dahil sa sobrang kalungkutan, ay agad na nagpakasal sa iba. Sa investigasyon, hindi malaman kung bakit paulit-ulit na binabanggit ni Lan Xincheng na sila ni Meng Lan ay nagsama at maraming beses na nagtalik. Ngunit nang tanungin si Meng Lan, sinabi niya na si Lan Xincheng ay hindi kailanman nagtagumpay sa gawaing iyon dahil sa erectile dysfunction. Nang kumprontahin si Lan Xincheng, hindi siya makasagot at sinisi na lang si Meng Lan na dahil daw sa kapangitan nito kaya hindi siya nagkakaroon ng gana. Iyon ang dahilan kung bakit laging nasa isip niya ang pagnanais na makahanap ng isang babaeng kaakit-akit at maganda para ma-excite siya. Ang mabilis na pagpapakasal ni Meng Lan matapos silang maghiwalay, habang siya naman na handa nang ipakilala si Maymay sa kanyang pamilya ay biglang iniwan, ay nagdulot ng matinding pagkabigla at insecurity kay Lan Xincheng. Lalo pa siyang natakot sa pressure mula sa kanyang mga magulang na patuloy siyang pinipilit na magpakilala ng kasintahan. Dahil dito, lalo siyang napuno ng repressed na pagnanasa na sinubukan niyang solusyonan sa panunood ng mga magazine at video para sa matatanda. Sa mata ng lahat, si Lan Xincheng ay masayahin pa rin at aktibo, ngunit sa loob-loob niya, ang kanyang kabiguan sa pag-ibig ay labis na nakapagtrauma sa kanya. Hindi siya makatulog ng maayos, palaging balisa at kinakabahan. Para maibsan ang pressure, pagkatapos ng trabaho, ikinukulong niya ang sarili sa kanyang kwarto at nanonood ng mga adult video, ngunit hindi ito sapat para sa kanya. Lumalabas siya para maghanap ng babae dahil gusto niyang makipagtalik sa kanila, ngunit masakit na napagtanto niyang hindi tumutugon ang kanyang katawan. Ang buhay ni Lan Xincheng ay lumubog sa pagkawalang pag-asa at pagod hanggang sa isang araw, hindi sinasadyang natuklasan niya na sa apartment 703 sa tapat, ang kanyang mga kapitbahay ay 2 maganda at kaakit-akit na dalaga. Ngayon, balikan natin kung ano ang nangyari noong araw ng krimen ayon sa salaysay ni Lan Xincheng. Inamin niya na mula nang malaman niyang ang magkapatid na Tan ay nakatira sa tapat, araw-araw niya silang inoobserbahan. Kapag naririnig niya ang pinto ng 703 na bumubukas, titingin siya sa peephole ng kanyang pinto at iisipin na nakikipagtalik siya sa kanila.
Sa ganitong paraan, ang pangatlong kapatid na si Tan Yasan, 22, at ang bunsong si Tan Xiaoping, 20, ay naging kanyang mga kasintahan sa imahinasyon nang hindi nila nalalaman. Noong Pebrero 2009, si Lan Xincheng ay adik